Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay si Doktora Imelda Cervantes, isang dermatologist sa Tarlac at sa Makati. Ang paksa po natin sa gabing ito ay tinatawag na common or mga karaniwang problema ng balat na nakikita sa mukha. Ang aking pagbubunyag. Ito po ay isang libre at voluntaryong panayam sa mga tagapakinig sa radyo, telebisyon at manonood sa FB Live ng Radyo Maria. Ang layunin ay magbigay ng kaalaman sa pagkaraniwang tao sa mga iba't ibang problema ng balat, partikular yung mga nakikita sa mukha. Ang pinaka tinatawag nating common or laging nakikita natin, hindi lang po sa teenager, maski sa mga adult, ay yung tinatawag nating acne or ang tagyawat. Masasabi kong kalahati ng populasyon ay masasabi nating nakaranas ng iba't ibang kategorya ng tagyawat. Itong mga kategorya na ito, yung tinatawag nating mga comedones, papule, pustule, yung mga menana, at saka yung tinatawag nating cystic. Puntahan muna po natin yung tinatawag nating comedones or yung mga sinasabi nilang blackheads or whiteheads. Pag isang bata, lalo na isang babae, nag-umpisa na siyang or bago pa siya magkaregla, nagkakaroon na siya ng mga maliliit na puti at saka itim na butlig-butlig sa mukha, lalong-lalo na sa ilong, no? Tapos kumakalat ito sa pisngi, sa baba. Sabi ko nga, ito ay napakakaraniwang problema sa mukha. Pero kung minsan umaabot din ang tagyawat sa dibdib at saka sa likod. Kung ito ay isang grabing tagyawat, ito po ay pwedeng mag-result or magkaroon ng tinatawag naming acne scar. Ang acne scar ang isa sa mga iniiwasan mo or gusto mong iwasan na komplikasyon ng tagyawat. Bakit? Kasi po ang acne scar sa hindi mo talaga gustong magkaroon ng ganon kasi hindi siya magandang tignan, medyo compared sa pimples or tagyawat, medyo mas mahirap siyang gamutin. May gamot naman po yung mga yon, pero hindi lang po siya mahirap, mas magastos siyang gamutin. No? Puntahan muna po natin yung mga the common cause, no? Katulad ng sinabi ko kanina, number one is yung tinatawag nating hormonal. Pag nagkakaroon na siya ng regla, yan, magkaka-pimples na kadalasan. Or yung mga lalaki naman, pag mga nag-uumpisa ng 14, 15, 16, 17 years old, nagkaka-pimples na rin po sila. Sinabi ko din kanina na kung minsan sa kasamaang palad, ang tagyawat sa iba't ibang tao ay nagiging grabe at kung ito ay nagiging cystic, nangangailangan po tayo ng gamot na hindi lang pinapahid, kundi kung minsan iniinom na. So, pag-usapan pa rin natin kung ano pa yung mga ibang rason na pwedeng magkaroon ng tagyawat ang isang tao. No? Hindi lang naman po sa hormonal lang yan. Kung minsan darating po ang isang pasyente, ng edad niya sabihin mong 30 na or 50 na, biglang darating sa'yo ay biglang tinatagyawat siya ng 2 linggo na o 1 buwan. Napaka-importante na tanungin natin yung po lumalabas ang konsultasyon kung ano-ano ang mga bagong ginamit or pwede ring ininom ng isang tao. So, umpisahan po natin sa mga tinatawag nating nagkaka-acne na tinatawag naming drug-induced, no? Kaya ka tinagyawat dahil may ininom ka. Marami or common, no? Pag dumating ang pasyenteng sinasabi niya may history siya of hika, no? Or binigyan siya ng steroids, or iba namang mga sakit na katulad ng may mga allergy na panay-panay silang nagkakaroon ng contact dermatitis,
or nagkakaroon naman sila ng mga ibang, bigla siya nagkaroon ng sakit sa bato, no? Yung tinatawag namin mga nephrotic syndrome. Siyempre nabibigyan sila ng mga gamot na napaka-importante sa paglunas ng sakit nila, no? Isa sa mga gamot nga na steroid na nagkokos din po nagkokos ito ng acne, no? Bigla na lang siya magkaroon ng acne. Bilang isang dermatologist, no? I-explain ka mong mabuti sa pasyente na bakit siya nagkaroon ng tagyawat, no? Sasabihin niya sa iyo, doktora, hindi naman po ako nagpalit ng sabon. Hindi po ako nagpahid ng bagong mga gamot. I-explain ko po sa pasyente na hindi po ang sanhi nitong tagyawat na ito ay hindi naman po yung mga sabon ninyo o yung mga pinapahid ninyo. Ang sanhi nitong paglabas ng tagyawat mo ay dahil sa mga 2 linggo, 1 buwan, 2 buwan ka nang umiinom ng gamot na ito. Example, steroid. Hindi mo naman pwedeng sabihin sa pasyenteng aalisin natin yung steroid, hindi. No? Explica mo lang sa kanya kung minsan itong gamot na ito, kailangan mo, pero meron siyang side effect. No? Gagamutin na lang natin itong side effect na ito kasabay ng paggaling ng problema mo. Okay? Kasi po ganyan ka minsan, meron pong tinatawag na priority. May mga gamot na may mga side effect na kailangan mong sample ng gamot na ito ibinibigay mo sa isang sakit ng mycobacterial infection. Tapos yung isa sa mga gamot na yun mag-iiba ang kulay or ginagamit siya sa mga TB, for example. Isa sa mga side effect nun, hindi lang tagyawat, mag-iiba yung kulay ng balat. Ipaprioritize po yung mga katulad ng mga puso, kidneys, lungs, paprioritize yung mas importanteng magamot muna yon at isabay na lang gamutin din yung side effect nila. Yun nga, katulad ng sinabi ko na pinagyawat sila. Nakasulat din po sa mga listahan natin, especially yung mga nasa FB Live, mababasa nila ang mga gamot sa TB, katulad ng mga rifampicin. Sa ibang tao po kasi, meron pong side effect na katulad ng na tagyawat, itong mga ibang gamot na ito. Pumunta naman tayo sa mga tinatawag kong supplements. No? Ang supplements po, katulad ng vitamin B complex or vitamin E, ay very common yan sa ating mga multivitamins. Kung minsan ang ibang tao dahil nangangailangan silang extra para sa kanilang mga nerve, no? Kaya binibigyan sila ng B complex. Dinadagdagan ng doktor itong dosage na kailangan nilang inumin. Hindi po siya very common na side effect, pero marami po kaming kaso, especially sa aming mga dermatologists, nakikita po namin na may mga tao talagang nagkakaroon ng tagyawat dahil sa mga supplements katulad ng B complex at saka vitamin E. Pumunta naman po tayo sa hormones, no? Siguro marami pong may alam na sa inyo about PCOS, no? Ang PCOS po is an acronym of polycystic ovary syndrome, no? Ang mga may PCOS na babae, kadalasan hindi regular ang kanilang regla, no? Mataas po yung kinatawag naming hormone, androgen na hormone. Kaya sila irregular yung kanilang menstruation, no, yung regla nila. At saka yung ovaryo o yung tinatawag nating ovary, may mga cyst ito. No? Ito po, isa rin po ito sa, kumbaga, changes in hormones, no? Or mga, pwede rin bigyan po, ang pasyente, binibigyan nila ng mga hormones, no? Na itong mga hormones na ito, pwede rin din pong mag-induce ng tinatawag naming tagyawat, no? Ang hormones pwedeng ibigay sa isang may PCOS, ang hormones pwedeng i-request ng isang tao kasi gusto niyang mag-improve yung kanyang balat, no? So,
pwede pong cause ng tagyawat ang hormones. At the same time, may mga hormones din po na ginagamit namin na sila naman po ang solusyon sa tagyawat rin. So, depende po kung ano po yung pinaka mataas na hormones, dun po namin ititreat. No? Kaya importante po pag mga ganito ako ay uh, ay give a referral. Nagbibigay ako ng referral sa isang OB to evaluate first yung patient at saka kung pwede kong maibigyan ng, at saka tawag namin doon clearance, na pwede kong mag-suggest na magbigay ako ng mga hormones din sa kanila. No? Yung mga rare naman po na gamot, katulad ng lithium, ito po kasing lithium, kumisang ginagamit po siya sa gamot sa mga anti-depression, no? Isa rin po siya sa nakikita nating mga nag-i-induce ng tinatawag naming tagyawat. Okay? Bago po tayo pumunta pa sa mga iba-ibang cause ng possible treatment po ng pimples or tagyawat, meron po akong mga words na gustong, siguro kasi po itong mga words na ito, kadalasan kasi ano nila na naririnig nila. So maganda rin pong malaman kung ano ba talaga itong mga ginagamit ng mga doktor. Kadalasan ginagamit ng doktor is flare up. Ginagamit din, katulad ng sinabi natin kanina, drug-induced. Yung iba naman, ginagamit yung word na purging. Ito pong tatlong ito, for example, pimples sa pinag-uusapan, nag-flare up yung pimples. Yung pimple niya is drug-induced. Dumadami. Yung pimples, meron naman po siyang purging of pimples niya. So, explain ko po isa-isa. Pag sinabi nilang nag-flare up yung kanyang tagyawat, for example, biglang lumala, no? Pwede ba itong tagyawat ang dumami dahil saan? Dahil ba sa stress or hormonal change? Yun ang mga kadalasan, dumami. Wala po siya dati, biglang dumami. Ganon din po ang drug-induced, no? Wala po siyang tagyawat dati, ngayon biglang siyang nagkaroon, dumami, nagkataon lang ngayon, ang cause ng pagdami niya ay isang gamot. So, punta naman tayo sa purging. Kadalasan ang word purging ginagamit namin kasi meron ng mga pimples yung pasyente, may problema na siya. Dahil binigyan namin siya ng ganitong cream or pwede ring mga procedure, no? Meron silang sinasabing purging, no? Yung purging po kasi kasama po sa paghilom ng isang problema. Yon. Initially, nakikita mo, parang hihinog yung problema. Akala mo dadami siya. Actually, hindi po siya dadami. Yung mismong tagyawat or mga comedones na naroon, nag-iiba yung anyo, umaangat mo sila dahil dito sa mga binigay namin sa pasyente. No? Ano yung kadalasan? Ano yung mga gamot na yon na nagkukos ng mga purging? Number 1 po dyan is tretinoin. Kasi po, ang tretinoin, isa po itong gamot na cream. No? Kadalasan cream po ito or gel. No? Pwede rin po kasi may tretinoin pill eh. So, pero most of the time, it's a cream na pinapahid po. Ang nangyayari, initially, kasi ang nangyayari po, may konting peel, no? Kasi keratolytic nga po siya. So, pag nag-peel po yung balat ng pasyente, medyo aangat po yung blackhead at saka whitehead niya. Parang aalsa siya. Parang akala ng pasyente gumagrabe, kaya tinatawag nilang purging, no? Pero aangat po siya at ang purpose mo dun is para lumabas nga yung mas madaling magamot, no? Either lalabas siya spontaneously, no, kusa, or mas maganda pag ititreat mo na siya like yung mga acne surgery, mas madaling matreat yung pasyente. So in purging, it is not a flare up. It is more of
pinapakita lang niyang hihinog or mukha lang siyang dadami, pero kusa po siyang magre-resolve dapat yon, no? So, very important na ma-identify po ng physician, no? Na kung talagang purging lang ba itong nangyayari sa gamot na binigay ko or yung gamot na ginamit ng pasyente or yung cream na ginamit ng pasyente or talagang nagfe-flare up, no? Nagfe-flare up siya, no? Wala konting pimples or halos walang pimple, naglagay ng ganitong mga topicals, naglabasan ng tagyawat. So, yun po ang importanteng ma-identify at mas mabilis ang masolusyonan kung ma-identify namin. That's why very important, napaka-importante yung assessment or yung pagpatatasan. History, physical examination. History, more than siguro 70 to 80% po malalaman mo na yung cause ng or 90% malalaman mo na kung ano yung sanhi na paglabas ng tagyawat ng isang pasyente. Isa sa mga posibleng cause ng paglabas ng tagyawat ay yung tinatawag nating post-procedure. Ano naman ang post-procedure? Darating ang pasyente sa iyo, sasabihin niya, Doktora, wala naman po ako talagang masyadong pimples. Pero nagpa-facial po ako. After pong mag-facial, biglang dumami yung mga tagyawat ko. Lalo na po dito lang naman ang pimples ko. Sa may isa lang po dito or dalawa lang. Bakit po dumami? Yun mga yon, kailangan, dun lumalabas nga yung history na ano ba ang ginawa, ano ba ang pinahid, ano ba yung pagka-uwi mo, ano ba yung mga dati mo bang ginagamit, lahat ang ginagamit mo ngayon, or may mga bago kang ginamit. Yun ang tinatawag mong post-procedure acne eruption. Hindi lang naman po sa facial nagkakaroon ng acne, pwede rin pong nagkaroon ng acne pagkatapos po ng laser. Pwede rin po yun. Alam naman po natin, ang laser is merong heat, no? And heat can also flare up, no? Acne. Or pwede rin namang baka hindi yung mga topical anesthesia or yung mga other topical medication na hindi compatible sa pasyente, pwede rin naman po yun ang nag-cause ng acne formation. That is why very important po talaga yung pag-cause ng acne, especially po ito sa mga hindi ko kina-correlate sa mga teenager po, yung acne hormonal, no? Hindi po. It is dun sa mga dating may acne or walang acne na after a procedure, bigla po silang tinagyawat. Kasi marami po ngayon na tinatawag naming topical, whether it's a mask, a cleansing wash, moisturizing cream, na hindi naman pere-perehong or compatible sa lahat ng pasyente. Hindi po ito common din. No? Mas marami pa rin po ang mas compatible for a laser na hindi sila pinipimples. Ganun din po sa facial. Marami pong nagpa-facial, hindi po sila tatagyawatin. Meron pong cases lang po ito na pwedeng yun po ang naging cause ng pimple eruption nila post-procedure. Okay? Meron na namin pong sinasabi rin na acne because of food. Meron pong katotohanan ito, no? Pero like sa akin, laging tinatanong ng mga pasyente, yung tsokolate ba, doktora, nagkukos po ng tagyawat? Tsokolate is basically, for example, cocoa, no? Para sa akin, sa aking na pag-alaman, no? At saka pinag-aralan, kadalasan po, yung milk chocolate ang nagkukos na maaring mag-cause ng tagyawat. No? Yung po kasing gatas, meron pong dairy na pwede po talaga mag-stimulate ng acne eruption. Alam naman po natin ang mga chocolate bars, no, or even chocolate milk drinks.
mas madami po yung kanilang milk than the chocolate itself, no? Kaya nga, merong sinasabing chocolate 70%. Kasi gusto lang nilang sabihin na yung chocolate bar na yon mas mataas yung cocoa niya, content, no? Than the milk content, no? Pwede rin po na yung high glycemic index naman ang sinasabi, which is the sugar and carbohydrates, na pwede rin mag-trigger. To selected individuals po, merong truth yun, no? Katulad ng sinabi ko kanina, milk chocolate to some patients, no? Ito po talaga, even a certain brand of chocolate, ito pong milk chocolate na ito, hindi po ako tinatagyawat, pero itong milk chocolate na po ito, magpipimples ako. Yun po, pwede po yung mga yan. And sa history po ng pasyente, actually, ang pasyente pa nga po ang unang nakakapag-diagnose noon. At saka siya ang makakasabing, trinay ko na po ito. Katulad na sinabi mong pag nagpuyat ka, no? Yung mga tao nagpupuyat pero hindi naman sila nagkaka-pimples. Meron din naman ganito rin po sa mga milk chocolate. Meron naman po kumakain itong mga milk chocolate, hindi sila pinipimples. Pero meron po talagang mga individuals, no? Selected individuals na masasabi ko na mas prone silang magka-pimples dahil dito sa mga um, dairy contents ng mga tsokolate. Ito ang mga kadalasan I'm sure na gustong marinig ng ating mga tagapakinig. So ano po, doktora, kasi hindi naman po talaga lahat ng pimples, no? Even teenage pimples na kailangan mo talagang dalhin sa iyong um, dermatologist or doktor, no? Ang una, no, lalo na kung hindi naman siya teenager, tignan muna, i-remove mo na yung trigger factor kung kung kailangan mong pwedeng alisin, no? Like for example, sabi ko na kanina, kung ito ay napaka-importanting gamot para sa isang problema na iyong kailangan gamutin, ay hindi mo kailangan alisin itong trigger factor na ito, kundi isabay na lang yung paggagamot na hindi naman kokontra dun sa problema ng pasyente. Like for example, kung ang problema talaga niya is meron siyang kidney problem at saka kailangan nagtatagyawat siya, ang doktor naman pwede naman po magbigay ng pinapahid lang na hindi na kailangan uminom yung pasyente ng gamot na makakadistorbo dun sa kidneys ng pasyente. Unless na sinabi ng nephrologist or ng physician ng doktor na pwede namang ipagsabay. Yun yung tinatawag nating co-management ng problema. No? Minamanage ng internist yung specific either lung problem or asthma or kidney problem. At the same time, yung dermatologist, gagamutin niya yung mga side effects ng gamot na binigay ng doktor niya sa specific problem. Kung pwede naman nating alisin, like meron akong pasyente na nabalitaan lang niya na maganda itong vitamins na ito na B-complex na makakapagpatangkad sa kanya, nagkataon na tinagyawat siya, yung kaibigan niya hindi naman tinatagyawat. So I really advise na mas magandang alisin yung trigger factor na yon, katulad ng mga sabi ko nga kanina, vitamin B complex. Tapos gamutin na lang yung specific problem, which is the acne, pwedeng comedones or pustules. Pwede naman tayong magbigay ng tinatawag nating nag-uumpisa ako lagi sa sabon, no, kung oily. May mga sabon naman na may mga tinatawag nating keratolytic wash, no? No? Alisin mo lang naman yung mga ito po, meron po akong may kukwento rin sa inyo na napaka-importante. Kung minsan kasi, I don't have any problem sa online. Yun nga lang, kung minsan naiisip ng pasyente, nabasa ng isang pasyente, magbibigay ako ng halimbawa. Yung isang pasyente na nakapag-research siya online na maganda yung
yung sinasabi na nilang salicylic na nasa mga facial wash, sa mga toner. It just so happen, siguro madali po kasing bumili, no? Ng mga products na ito, gumamit siya sabay-sabay ng facial wash na may salicylic, ng toner na may salicylic, tapos yung tinatawag nilang acne gel with either salicylic or glycolic or kojic. Kung minsan maski po ako, no, I'm already a dermatologist, bago ako magbibigay ng ganito na mga whether sabon, toner, at saka gel or cream siguro, ay kailangan pong maraming pagsusuri, tsaka interview na malaman ko how oily is the skin of the patient, if the patient merong allergic reaction, meron na ba siyang nagamit dati na nagkaroon ng reaction sa kanya. At saka bihirang-bihira po ako magsabay-sabay ng ganito. So, nung pagdating niya, syempre red po yung sunog, yung skin niya. So, naging dalawa yung problema namin. May pimples pa siya, hindi pa masyadong natuyo. At saka the same time, meron po kaming irritant contact dermatitis na kailangan kong gamutin. No? So, kung minsan po, mag-ingat din po tayo sa mga nababasa po natin. Kasi, mahirap din po, lalo na pag ganyan, buti na lang kung irritation lang. Paano po pag mga allergic reaction? Mas mahirap po yung mga yun. Alamin niyo po rin yung mga balat ninyo, no? Kung very sensitive po siya, no? Kung naaarawan kayo, masyado siyang namumula, or yung ginagamit ng sabon sa katawan, medyo mabilis siyang magtuyo ang balat ninyo sa muka. So, dun po lang po evaluate nyo na medyo sensitive po yung balat nyo compared sa iba. Although ito pong pasyente ito, hindi po sensitive ang balat niya, no? Marami siyang nagagamit na hindi siya nag-allergy. Pero pag pinagsabay-sabay mo, itong ganitong malalakas na sabon, toner, gel, pinagsabay-sabay mo na silang lahat may keratolytic. Maski naman ang hindi sensitive na balat, talaga pong mai-irritate pag ganun yun. No? So, kuminsan, yun nga, sabi ko, let us be careful. No? Tapos, meron po kaming treatment na dalas sa mga, even sa mga dermatologists, they do acne surgery. Yung meron po kaming comedone extractor para mapabilis ang pag-alis ng mga blackheads at saka whiteheads. Yung pong mga malalaking tagyawat, kung minsan kailangan po namin injekan, no? Para anti-inflammatory po kasi yung mga ini-inject namin on the big pimple para po mag-subside kagad yung tinatawag naming inflammation. Kasi po kung ang tagyawat medyo pula siya, nakaumbok siya, nag-uumpisa na po yung inflammation, tapos sinasabayan din po ito ng infection. Kaya nagbibigay rin po kami ng topical antibiotics as well as iniinom na antibiotics kung nangangailangan. Sabi ko nga kanina, kung minsan, unfortunately nga, no, may mga tagyawat na sabi ang tawag namin ng kasamaang palad, merong mga tagyawat na napaka-grabe at saka cystic na ordinary topicals ay hindi na ganun ka-effective. Kaya nagbibigay ka na ng tinatawag nating mga oral medication katulad ng isotretinoin. Na ito pong gamot na ito ay kailangan mabigyan ng special prescription ng inyong dermatologist at saka masuri muna kung kayo ay kandidato para maging para dito sa treatment na ito. Kasi hindi po lahat ng pasyente ay ng may tagyawat ay pwede sa oral, yung iniinom na isotretinoin.
Kung minsan po we investigate yung kanilang cholesterol at saka yung kanilang liver kasi po hindi naman po isang linggo lang binibigay ito or isang buwan. Kung minsan umaabot kami ng 3 buwan, tsaka 6 na buwan, lalo na kung medyo severe po yung tagyawat ng isang pasyente. Hopefully nga pag yung mga nodulocystic na tawag namin, hindi lang sa muka, sa dibdib at saka sa likod, no? Sa likod ng katawan, hindi mo lang magamot. Pati yung komplikasyon niya ng scar formation, maiwasan din natin. Okay? Another na common, no, na pangkaraniwan nakikita natin, yung tinatawag nating warts. I think lahat or kulugo, yung tinatawag po nating flat warts, no? Yung flat warts po kasi iba naman yung kulugong malalaki, no? Yung flat warts po, very common po ito. Kung minsan, yes, because ito po ay isang virus, no? HPV, human papilloma virus. Nakakahawa siya talaga. Hindi lang sa sarili mo, pero sa ibang tao rin. No? Kung minsan mapapansin ng mga ibang babae na buntis, na dumadami. Meron silang konting warts dati, pero nung nagbuntis sila, ay parang lalong dumami yung mga warts nila. Yes, pwede po ito. Comment po ito. No? Because a change in hormones can also mag-flare up ng warts or kulugo, flat warts, no? Tapos, meron po iba-iba namang warts na yung talagang, yung tinatawag, itong flat warts, ito po yung tinatawag naming peruca plana. Meron kami tinatawag na peruca vulgaris, yung mga talagang malalaki na kadalasan nakikita po ito. Bihirang makita ito sa muka, pero kadalasan nakikita po ito sa mga kuko, sa mga kamay, no? No, kung minsan merong iba, nag-eksperimento kasi sila, no? Pinag-nail clip nila or sinusunog nilang mag-isa, kaya dumadami. No? Sa mukha po, ang kadalasan na treat namin, although yung iba gumagamit ng peeling, mas common pa rin po yung tinatawag namin na kilalang tinatawag naming cautery or electrocautery. No? Ito pa rin po ang usually choice namin ng mga dermatologist na treatment. Meron din naman yung tinatawag nilang laser na pwede rin gamitin, no? Yung mga tinatawag po namin freezing or cryosurgery, bihira po sa muka. Pwede rin, pero kadalasan, ito po yung sinasabi ko kanina, yung mga malalaking pulugo sa kamay, no, sa kuko. Napakaganda po ng cryosurgery na technique, no? Kasi actually ngayon po, lalo na pag ang pulugo ay nasa kuko at saka sa kamay, commonly bihira. Pwede pa po sa braso sana mag-cauterize, pero yung pong sa kamay at saka sa mga kuko, sa kamay at saka sa paa, kadalasan cryosurgery na po ang ginagamit namin, which is the liquid nitrogen, no? Or yung tinatawag nilang freezing. Kasi for me, it's very effective. Pwede rin po yung sa mga kulugo sa paa, pwede rin pong gamitin yung laser, no? And very effective din po ito. Okay? Ngayon pumunta naman po tayo sa mga interesting topic, no? Pigmentation. Dati po ang pigmentation nakikita lang sa mga 50s, pag 70 ka na, 60, 50. Ngayon pati mga bata, nagkakaroon na rin po ng pigmentation sa mukha. No? Mga 30 ka pa lang. Ito po ay dahilan sa mga iba-ibang ginagamit na maski sabon, no? Na pwede pong mag-aggravate or because of naggumamit ka ng mga keratolytic soap at saka toner, tapos nagpa-araw ka pa, kasi dati po wala namang ganun kadami kasing mga sabon. Simple lang po yung mga sabon natin noon eh. Ngayon meron na pong soap with
acid, no? Papaya. Meron na pong sabon na may whitening. So, at saka akala po natin ang sun exposure is yung lang pong talagang nakabilad sa araw. Sometimes meron pong na-discuss ko na po ito noon, no? Especially yung mga dati nang nakikinig na may topic pa tayo noon about melasma, no? Isang oras po natin pinag-usapan yun, no? Pigmentation ng face, whether it's melasma, dentigens, ephelids, pwede pong ma-aggravate ito ng sun exposure and also yung mga ginagamit natin plus sun exposure, no? Kaya po, ang marami pong gamot na pwede nating magamit dito. Pero bago ko po i-discuss yung specific na mga whitening which I'm sure na interesado din po kayong malaman, as a brief discussion po, ang mga treatment po namin sa mga pigmentation, siguro kilalang kilala po ang laser ngayon, no? Yung mga tinatawag nating erbium laser, CO2 laser. Pero as a dermatologist, isa po ito sa mga melasma at saka pigmentation na ingat po ako. Kasi ang Pilipino ay nandun po siya sa skin type 5, no? Sila po ang mabilis mangitim, no? At bihira pong mamula. No? Yung pong mga ganun na skin type, very sensitive po sila sa procedure. So as a doctor, as a dermatologist, very careful po ako na wag maiwasan ko na hindi po ako maging aggressive sa pagtitreat ng mga pigmentation. Kasi pwede ko pong being aggressive, pwede ko pong ma-aggravate, lalong lumala ang pigmentation ng isang tao. So, tinitimpla mong mabuti, pwede kang mag-spot test, no? Dito, lalo na pag laser ang ginagamit. Chemical peeling. Marami pong klaseng chemical peeling katulad nung mga previous mga panayam ko, isang oras din natin pinag-usapan, iba-iba ito. So just like kung ano-anong mga chemical PCA peel, no? Salicylic acid, glycolic acid, mandelic acid, depende po sa depth, sa lalim ng pigmentation, kailangan pong timplahin mabuti ng doktor kung anong tapang ang gagamitin niyang peeling solution. Keratolytics, paulit-ulit ko po yata ang sinasabi ang keratolytics. Ang keratolytics po, ito po ay pwedeng maging sabon, ito po ay pwedeng maging cream or gel, ito po ay pwede rin maging toner na meron po siyang component or ingredient na pwedeng mag-cause ng konting peel. No? So, depende po yan sa percent. Like for example, kung pinag-uusapan po natin ng tretinoin cream, pwede pong 0.025%, 0.05%, pwede rin pong 0.1. No? So, yung mga yan, remember that tretinoin po, maski cream po yan, reminder, sinabi ko na rin po ito noon, na ito po ay hindi over-the-counter over-the-counter medication. Maski cream po siya. It is a prescription medication. Maski cream siya. Bakit? Kasi po yung nanay niya, kung saan siya nang galing, na ang tretinoin, yung isotretinoin, is already proven that can cause mga in the embryo na sa babaeng buntis, meron po siyang side effect. Kaya po ang tretinoin na cream, kailangan po siyang i-prescribe. Alam na alam po ng mga OB-GYN lalo na pag bata, no? Lagi nilang tatanungin na kung meron kang pinapahin na tretinoin, is alisin siya. Iba po yung tretinoin dun sa retinol. No? Yung retinol is actually OTC, over the counter, but the tretinoin is not. Maski ano pong siyang percent, maski mababa lang po siyang 0.025, it is still by prescription. Okay? Dahil po doon sa sinabi ko sa inyo. Ngayon, yung pampaputi na tinatawag nating hydroquinone, although hindi na po ganun kadami, no? Kasi po itong hydroquinone na ito very
Common po siya noong 1990s, no? I remember it very well, meron pong 2%, 2%, and 4%. Yung 4% po, once na ganun na siya kataas, it becomes, ito na po ay tinatawag natin by prescription. No? Hindi po siya over the counter katulad ng 2% na pwede mo lang magamit, no? Or maibili. No? So, the hydroquinone as a whitening cream, no? Or anti-pigmentation, ito pa rin po ang tinatawag naming gold standard na medication for pigmentation. Siya pa rin po yung talagang, kumbaga, proven na effective to treat melasma or pigmentation. Ang importante lang po dito, importanteng ma-disclose ko na isa rin po siya sa pwedeng maaaring mag-cause ng allergy. So, for me personally, pag bibigyan ko ng hydroquinone prescription ang isang pasyente, isasuggest ko sa kanya na to do a skin test, preferably double skin test, no? Apply niya overnight, then the following day, i-wash niya, observe, then again, kung pwede niyang maulit, another, on the same spot, preferably. Then, kung overnight, the following day, wash again. Kung hindi po siya nag-allergy, probability, no, highly, hindi ko sinasabing hindi siya mag-allergy, pero highly, most probably, hindi po siya allergic sa hydroquinone. Okay? Now, pag-usapan na po natin ang mga, ano ba itong mga whitening ingredients common in the market? Yung pong whitening ingredients na pwede mong bilhin even in the mall, and even in the supermarket. Meron po silang mga sabon na may mga whitening cream. Even in drugstore, no, na hindi kailangan ng prescription. Alamin po natin kung ano itong mga iba-ibang ingredients na bakit ang isang cream ay pwede mong maitatawag na whitening cream siya, lightening cream siya, nakakaputi siya. Ito po yung mga kadalasan mga nilalaman ng mga creams na ito. Umpisan po natin sa Mela White. Yan, I think may mga lotion or soap na nakasulat po doon, whitening. Tapos pag titingnan mo sa likod, ang main ingredient niya is meron siyang Mela White, no? Pwede rin siyang may hyaluronic acid, no? Hindi po whitening yun. Pwede rin po siyang may mga vitamin E, no? Yun, moisturizer po yung mga yon. Pero nakakatulong yung mga yon. Pero ang main ingredient na magpapaputi dun sa cream na yon or lotion na yon or sabon na yon is the Mela White. Another whitening ingredient na is the licorice. Licorice is actually it's a herb, no? Na proven na nakitaan na meron siyang whitening ingredient. So common din po itong licorice na ito. Another is berberry. No? Alam naman natin ang mga berries, no? Very strong antioxidant. Meron po siyang lightening and whitening effect. Vitamin C, ferulic. Vitamin C is actually a very good antioxidant, no? Meron po siyang, because of this antioxidant property, meron po siyang lightening effect. Kaya gustong-gusto po siyang i-combine sa mga ibang whitening ingredients. Like, ikuno-combine po siya sa Mela White and vitamin C, licorice and vitamin C, kojic and vitamin. Ganun po usually ang mga uso ngayon. They combine a whitening ingredient and another antioxidant na lightening cream. Arbutin is also very effective and common na nakikita sa mga whitening ingredient. No? I think the popular kojic acid, no? Hindi lang po as a chemical peel or anti-melasma cream, marami din po alam naman natin na uso po siya as a soap, no? At saka nauso rin po siya as a lotion. Niacinamide, I think it's a vitamin B3 na for the last decade, siya po ang pinaka, kumbaga, hindi lang po kasi siya whitening
Hindi lang po siya tinitreat talaga sa dark spots eh. Meron din kasi siyang hydrating ingredient, ang niacinamide. And also the popular glutathione, which is used as indirectly to lighten the skin. Okay? Yan. Sa pag-usapan lang muna natin ng sandali ang tinatawag nating sunscreen na yun ang katulong natin sa hindi lang sa wrinkles pero sa mga melasma talaga at saka pigmentation, no? Um, Meron tayong isang topic before, one whole topic I remember na guest po natin si my colleague and associate is Dr. Tony Cervantes na in-explain niyang in detalye yung mga components, ano iba, kasi iba-iba rin po yung mga sunscreen. Pero as a summary lang na napaka-importanting wag nating kalimutan, no? Kunin niyo yung mga magandang sun protective factor na SPF 50, no? Pagkatapos, kung kailangan tayong um, maglagay, yung mga technique, no? Kung paano siya maging epektibo ang paglagay ng sunscreen. Nasabi ko niyang paulit-ulit na magandang ilagay ito 1 oras bago kayo maarawan, no? Para maging epektibo. At saka kung kailangan maglagay ulit, no? Pagkatapos siguro ng 2 o 3 oras, lalong-lalo na sa mga taong or ang trabaho nila or ang sports nila ay nasa init ng 2 oras, 3 oras na pawis na pawis sila, no? No? So kung minsan kailangan tinatawag naming mag-reapply, no? Mag-ulit, no? Uliting magpahid ulit ng sunscreen, muling mag-apply ulit kayo ng sunscreen, no? Punasan lang ng konti, no, yung pawis ninyo, then reapply again. Whether kayo po ay nasa trabaho or kailangan po kayong nagsiswimming po kayo or any other sport po in that matter. Okay? So, to be effective po yun. Pero I'm sure meron po kayong mga home remedies na ginagamit noon or nasabi po or na-research nyo or nakita nyo online. Meron naman po talagang truth. Like for example, kasi yung mga kalamansi or lemon, meron pong acid kasi itong mga ito, no? Even yung mga tinatawag nating mga turmeric or vinegar, no? Or apple cider. Ang mapapayo ko lang po dito, lalo na yung ibang pasyente nga namin, nag-try sila noon na I remember, I think 15 years ago, meron ako isang pasyente, talagang trinay niya yung mismong papaya kasi uso na ng papaya soap eh. So kumuha siya ng papaya, dinagay niya sa skin niya. Ang sinabi niya yung hindi daw masyadong hinog na papaya. And na-prove niya na meron siyang konting lightening kasi nga pala nagbabalat din pala ang papaya pag linagay mo ng matagal. Ang mapapayo ko lang po sa inyo, especially if your skin is sensitive, iwasan po yon. Pero for example, meron isang pasyente, routine po niya, nasabi niya sa akin na naging effective po yung paglagay ng kalamansi 10 minutes before siya maligo. Ganoon, sabi ko, yes, doktora, mas effective po siya. Kasi I think yung purpose ng kalamansi bago siya maligo is because it's acid, no? Para po siyang parang smile pill mong ginawa, no? Tapos pagligo niya, sinabayan na niya yung kanyang whitening cream. Ang suggestion ko sa kanya is kung pwedeng wag gawing araw-araw. No, gawin yung 1 linggo or the most siguro 2 beses sa 1 linggo. Kasi po, peeling din yun eh. Kasi acid din naman ang kalamansi at saka lemon. So, pag ulit-ulit mong nagpipil, sa una hindi ka mai-irritate. Pero sa susunod, pag 2 linggo mo nang ginagawa, mai-irritate na rin po ito. Tapos, yung maski dati po yung deodorant mo, mahahapdi na siya. So, yun po yung mga pwede kong ma-advise na pwede pong maging maingat
no? Sa paggamit, especially yung nakikita natin sa mga online or nare-research natin. Meron naman pong truth yung mga yon. Pero depende po sa, para lang sinabi mong 3 buwan ka nang laging nag-alcohol umaga, tanghali, no? Yung isopropyl alcohol, ethyl alcohol. Yung mga sensitive talagang balat, nakita mo nagkaroon sila ng irritant contact dermatitis na ang alcohol naman basically hindi naman talaga siya nakaka-irritate. Lalo na po yung 50% and 70% isopropyl at or alcohol, no? Pero siguro nga kasi sensitive yung balat, yung paulit-ulit na gamit, pwede po tayong maging prone to the irritant contact dermatitis. Okay. Ngayon, pumunta naman po tayo sa mga ibang problema. No, tapos na po tayo sa tagyawat, sa pigmentation. Sa akin, para sa akin, mga common po ito. No? Although siguro hindi naman lahat ng tao nga naman merong mga syringoma or sebaceous gland hyperplasia. Panagsama-sama ko na lang po dito sa discussion natin, pati milya, no? Ito po kasi ay mga laging pinagkakamalyan kasing mga whiteheads or mga tagyawat. Kadalasan syringoma, makikita mo yan sa paligid ng mata na pwede kong masabing may pagka-hereditary po ito. Kasi um, kung minsan meron sa mga magkakapatid, meron silang lahat na ganito, no? Of course, ang pinaka-usually treatment namin dito ay talaga pong either yung electrosurgery, no? Pwede pong laser, bihira pong freezing, no? Na ginagamit, pero pwede rin. Kung minsan may gumagamit na dermatologist na TCA pill, para dito or spot, no? Ini-spot nila yung TCA na mataas na percent, no? Yung iba tinatanong nila, although this is a benign tumor, tinatanong po nila kung after treatment, hindi na siya babalik, mahirap ko pong sabihin yun. Kadalasan kasi malalim po yan eh. Hindi mo naman makoterize na malalim kasi magkakascar ka rin. Kaya yun ang dahilan bakit bumabalik sila. Oh. Yung mga exfoliants, yung tinatawag nating keratolytics kanina, makakatulong ba? Merong mild, no? Pero mag-ingat lang sa pagpahid kasi depende kung ang syringoma mo ay nasa pisngi lang, okay lang yun. Pero kung nasa around the eyes, alam naman po natin na napaka-nipis ang balat yan. So, kung maaari, wag pong ipahid yung mga keratolytics na yun na around the eyes, no? Kasi makakadagdag po ng another problema. Milya, ito po kasi ang milya po, akala, nakikita mo ito parang perlas siya, na bilog, bilog na bilog. Ang pag-alis lang nito is, yung iba pumuputok silang maigisa eh, kasi pag numipis yung balat. Pero ang kadalasan, ang ginagawa po lang talaga namin is yung talagang milya excision. Aalisin po natin. Ang maglalagay, kasi ang sweat po is, ano to eh, clogged na sweat gland. Yung sweat po, yung pawis, napakaliit po ng kanyang pore. So, hindi kagaya ng blackhead. Kung minsan kaya mong pisilin at saka lalabas yung sebum. Dito po, yung mismong clogged na sweat gland, hindi po basta-basta maaalis. So, kailangan po nating alisin talaga. Isa pang ito po ang pinag-uusapan na po natin dito, hindi na very common. Pero less common na po nito. Pero nakikita pa rin po ito yung mga tinatawag nating mga telangiectasia, para po silang mga maliliit na mga veins and spider veins no, sa muka. Yung iba kasabay sila ng mga sakit na tinatawag, skin problem na tinatawag naming rosacea. No? Yung iba naman normal na sa kanila na talagang meron silang mga small telangiectasia sa skin. No, so ang treatment kadalasan kung hindi naman po contraindicated, no, walang ibang sakit ang pasyente, no, walang autoimmune, pwedeng gumamit ng mga tinatawag nating laser, yung mga 1540. Tsaka yung iba, noong wala pa kasing mga laser, nagagamit din namin yung tinatawag naming sclerotherapy, yung parang mga ini-inject po yun ng mga sclerosing agent. Hindi na kadalas ginagawa yun ngayon sa muka, no? Siyempre sa legs, ginagamit pa rin namin. Sa muka, kasi lumabas na yung mga iba-ibang laser.
Okay, pag-usapan natin in passing yung mga tinatawag nating wrinkles and face scar, mga scars, no? Ang scars, iba-iba naman po ito. Pwedeng scars because of a trauma, pwede rin pong acne scars, no? For wrinkles, very common pa rin, we use botulinum toxin, no? Na very common, especially do sa mga crow's feet, no? Yung sa mga gilid ng mata, yung sa gitna ng kilay natin, yung clavellar, yan, very common, effective po ang botulinum toxin, no? Kung minsan naiintindihan ko rin po na kung minsan marami nang ayaw na magpa-inject ng botulinum toxin kasi ang nangyari po nung last decade is sometimes na yung tinatawag namin over-injection, na bandang huli, wala kang ang wrinkles, hindi naman magandang tinitingnan. So, just very, maganda po pag pumupunta kayo sa inyong mga physician na doktor, explain yung mabuti na kung hindi ko po gusto doktora yung ganito, kung malalalis po yung mga lines ko, na yung time na, kasi kung i-request mong zero, talaga yung doktor gagawin niyang zero. Pero in extent na hindi naman masyadong ganun kasi maganda rin po kasi ang may expression ng face, no? So, pwede naman po mag-combine. You can put a toxin on the glabellar at saka sa forehead. Then, ko-combine mo naman ng mga tinatawag nating mga laser. Yung mga fine lines, yung laser na lang ang mag-aalis nun. Yung deep lines, pwede mong igamitin yung tinatawag nating toxin. No? Maganda rin, ito po sa picture doon sa mga nasa FB Live, ito po yung tinatawag nating glabellar, crow's feet, no? Itong muscle na ito, napaka-effective po na mai-inject ng toxin. Maganda rin gamitin, no? After mong na combination, sabi ko nga, ng chemical peel, no? So, ang di mo lang na-exfoliate, nagiging smooth ang skin, nare-rejuvenate ang skin ng pasyente. Nalalighten mo pa yung mga pigmentation. Kaya kung minsan ganun ang protocol namin. Kung may deep lines or scars, you treat the scars muna, either by laser, by chemical peel, or the deep lines by toxin, then do a laser, no? Then do a chemical peel. Yun ang po ang parang sunod-sunod, no? Na ginagawa. Ngayon, usong-uso po kasi ang microneedling. Ang microneedling po, no, ano yan meron pong doctor na talagang South African, no, na nag-uso nito talagang needles for scars, no. Ngayon, ang maganda po kasi dito sa microneedling na ito, na needles, meron pong mga machine na nag-combine na sila ng RF, radio frequency, no. Not only for rejuvenation, but mostly for scars and pores, no. Tapos kino-combine pa rin po nila yung mga uso ngayon na mga topicals katulad ng exosomes at saka yung mga PDRN, yung mga galing po sa mga animals like salmon. No? So, gusto ko pong isama dito yung kaya ko po sinama itong mga contact dermatitis sa mukha at saka yung atopic dermatitis, no? Kasi po, isa sa mga napansin kong possible cause ng contact dermatitis, especially sa mata, no? Is a nail polish. Kaya gusto ko pong i-share sa inyo. May mga tao po na hindi sanay. May mga nail polish kasi may mga chemicals yan. Tapos paghahawakan nila yung kanilang mukha or kanilang hair, one day, babalik, darating sila sa doktor, na pupunta sila sa akin. Bakit po namamagay mata ko or nangangati yung mata ko recently? Na wala rin po akong pinalitan. Pag tinanong mo sa kanila, nag-nail polish ka ba recently? Ay, opo, kasi nag-attend ako ng wedding. So, ginamit ko po ito. So, those are the small things na pwede niyong isipin na possibly, possibly na mag-cause po ng mga allergic contact dermatitis, especially sa mukha. Okay? Nail polish. Ngayon, punta naman po tayo sa bago po tayo, i-summarize ko na po ng mabilis, yung sebaceous cysts. Of course, these are not common, pero meron kayong makikitang bukol sa benign po itong mga ito. Sasabihin ng pasyente, pag pinipisil ko po, doktora, may lumalabas na parang may amoy na hindi maganda. Tapos po, pag nag-flat na siya, after 1 month, ito na naman po nakabukol. These are sebaceous cysts na kailangan po excision or opera ang makakadulot po ng mga
solusyon. Meron din pong bukol kung minsan wala namang kasing sakit, pero matagal na siyang lumalakit, may sugat sa gitna. Huwag naman po nating pagbayaan itong mga ito. Kasi maski po, for example, yung pong mga squamous cell carcinoma or basal cell carcinoma, maski cancer po yung mga yan, huwag po kayong matakot kasi kadalasan hindi naman po sila masyadong agresibo. So, opera lang po ang gagawin dyan. Pagkaalis po nun, tawag po nga namin sa most of the time in situ po sila at pinabantayan lang po sila. Yung iba po naman na nakikita sa mukha, akala po nila mga pekas, pero actually mga balat po yung mga yun or mga nevus, no? Importante po silang ma-differentiate dun sa mga tinatawag naming seborrheic keratosis. Ang seborrheic keratosis po is a pekas na umangat po, but very benign naman po ito. So hindi po kailangan talagang matakot din dito. Pero kailangan po siyang mapacheck sa dermatologist po ninyo para makagawa po ng dermoscopy report, no? Or pwede gumawa ng biopsy kung talagang ayaw po, para gusto nyong diretsong maalis kasi para po ma-differentiate siya sa melanoma. Ito po ang hindi nating gusto. Hindi po common sa Pilipino ang melanoma compared sa mga Caucasian. Pero still, meron pong mga cases no ng Pilipino na meron po silang melanoma. Ito po aggressive po ito na skin problem kaya kailangan po siyang masuri kaagad. Okay? Sige po. Bago po tayo magtapos, meron po akong konting gentle reminder. Kasi po uso naman po ang tag-init na ngayon, no? Gusto ko lang pong paalala, magbigyan ng paalala. Huwag niyo po kalimutan ang sunscreen ninyo na pag-usapan na natin kanina, lalo na yung mga taong may trabaho sa laging nasa araw, no? Yung mga shades or mga salamin na para to block the sun, no? Dalhin po lagi ang tubig, magbaon ng tubig, stay hydrated, no? Uminom as much as possible. Kainin yung mga prutas na uso ngayong mga buwan na ito, katulad ng mga pakwan, melon, no? May singkamas, marami pong singkamas, pati pinya, no? Kung maaari, you stay po sa mga well-ventilated room, mga pwedeng may aircon or may electric fan. Kung brown out naman po, magbaon po kayo ng mga fan battery, no? Para hindi po kayo at saka uminom lagi ng tubig. Yung mga kasuotan po natin, preferably cotton materials kung maaari, no? Yung mga mahiling swimming, mag-jogging, mag-walking, piliin po na maaga sa umaga ang piliin yung time to make your walking or jogging. At saka yung mga medyo pag bumaba na po yung araw or pababa na yung araw, doon po kayo mag-walking, no? Again, nagtatapos na naman po ang isang oras na panayam sa gabing ito. Sana po nakapagdulot po ako ng maraming kaalaman sa inyo. Sa susunod na naman pong linggo, no, ng Mayo, buwan ng Mayo, alas 7 ng gabi, magkita-kita po tayong muli. Ako po ay si Doktora Imelda Cervantes. Magandang gabi po sa inyong lahat.